Hello po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Katulad ng sinasabi ko kahapon, narito po ako ngayon kasi may sasabihin ako sa inyo. Isang totoong nangyayari na maiambag ko dito. Kasi katulad ng sinasabi dati ng isang pare na theologian na si Father Gitgano, ang sabi kasi niya na makapagpalaya sila ng masamang espiritu. So, tapos wala namang problema. Makapagpalayas ka ng masamang espiritu pero sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Wala nang iba. So, sa kanya kasi mga pamaraan, hindi ka panipaniwala. Kasi ganito. Ang sabi niya na kapag bago siya magpapagaling o magpapalayas ng masamang espiritu, manalangin muna siya. So, kanino siya manalangin? Doon kay Maria, sa ina daw ni Jesus. So, ang sabi niya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So, ganun. Hindi, sa tingin ko, hindi ka panipaniwala at kung siguro sa mga paring biblical study, hindi ko lang din alam. Pero kung magpapalayas ka ng masamang espiritu, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, hindi ako maniniwala. Makapagpalayas lang ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, ito pa yung mga parang prueba. So, mas maniwala pa ako sa Muslim. Ito isa-isay ko sa inyo yung mga pangyayari nung taon 2007. Doon ako nakatira sa Talakag, Bukidnon, Barangay 2. So, shout out dyan sa taga Talakag, Bukidnon, sa Barangay 2, dyan sa may Church St. Joseph Paris. So, yung taon na yon, nagiging maintenance ako dyan sa simbahan na yan. At ang namumuno dati na pare ay si Father Arnold Ranque. Yan, binabanggit ko para hindi nyo sasabihin nagsisinungaling ako. Yung ito, nakalimutan ko kung anong buwan yun, pero Friday the 13 yun. Yung sa likod noon, St. Joseph Paris, ang likod noon ay St. Joseph High School din. So, mula sa first year hanggang fourth year. So, ganito. Mayroong isang room ng first year high school na yung teacher nila sa science nagkataon na pumunta sa Malaybalay Bukidnon para attend ng seminar. So, ibig sabihin na yung subject na yun bakante yung mga kabataan, ibig sabihin wala silang ginagawa. So, ito na. Yung wala silang ginagawa, ang naisipan ng mga bata na maglaro ng Spirit of the Queens. Yan na. So, maya nagulat ako kasi sumigaw ang mga kabataan. So, yung sumigaw mga kabataan, yun sinasaniban na pala ng mga masamang espiritu. So, sa madaling salita, kinhapunan, dumating yung pare. Ang ginagawa ng pare, nagmimisa siya, tapos pinapalayas ang masamang espiritu. Hindi lumayas. Tapos lalong nagalit yung mga sinasaniban. Yung binasa sila ng holy water, yung nililigo sila ng tinatawag lang bendita. Hindi ako naniniwala. Mas naniniwala pa ako itong, siguro sa pananampalataya ito kasi yung anak ng Muslim, nakasama sa nasaniban ng masamang espiritu, pinuntahan ng tatay. Yung pinuntahan ng tatay, ako nga tumulong ako sa paghawak Yung nakarating yung tatay, niyakap na yung anak niya. Pagkatapos, yung awit nila sa panalangin, doon sa muski nila, yung Allahu Akbar, niyakap niya yung tatay niya. Pagkatapos sinabit niya yung anak niya, nang lupay-pay, nawalan ng malay, nangingisay. Ibig sabihin nawala. Mas maganda pa yun. Mas naniwala pa ako doon. Kasi talagang nawala ng mali at nadala niya sa bahay nila yung anak niya. Pero yung pare, hindi ako maniwala
mas maniwala sana ako kung sa pangalan ni Jesus. Hindi. Pagkatapos sinasabi pa nila, ito daw yung Art of the Covenant ng mga Roman Katoliko, itong ipinahayag ang pagsilang ni Jesus, yung pagpunta kay Anghel Gabriel kang Maria at sinasabi, anghel lang naman yung pumupunta eh. Anghel lang naman yung nagsabi, hindi naman Diyos eh. Alin ba ang tipan doon? Diba? Ano ba si Maria? Hindi ko minamaliit si Maria kasi si Maria, yun yung ina sa laman ni Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin, isasama ninyo sa mga, iwan ko. Mahirap. Ito babasahin natin sa Mateo. Kung talagang para sa inyo si Maria, sa Mateo 12:46 hanggang 50. Pero hinahabol ko nga ang oras, baka hindi ito matapos. Pag hindi ito matapos ngayon, mayroon pa tayong sunod na mga pagkakataon. So, babasahin natin. Ito sinasabi, 46. Ito habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus na sa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuturo niya ang kanyang mga alagad at sinabi sila ang aking mga kapatid at ang aking ina. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama ay nasa Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Meaning Diyos yung sa time na yon, gumigiwang din si Maria. Hindi natin alam kasi ito yung sinasabi ng Mateo. Tapos ito pa, didiretsuhin ko na lang kasi hinahabol ko ang oras. Ito pa, ano bang sabi sa Roman 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, tatanungin ko kayong mga Katoliko, si Maria ba Diyos o tao? Kung sasabihin niyo ngayon na si Maria ay Diyos, maniniwala ako sa inyo. Pero paano naman ngayon? Ano naman yun ang sinasabi ng Roman 3:23? Diba? Kasama, kung sabihin niyo yung tao siya, kasi madalas niyo binabanggit, tao naman si Maria, hindi naman siya Diyos eh. Ayun, kung tao nga siya, ano yung sinasabi sa Roman 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasama siya ron. Ikaw at ako, tayong lahat nandirito, kasama tayo doon. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tapos sasabihin natin, di ba ang hirap? Kaya, sa next video, may sasabihin ako ulit. Hintay kayo. God bless. Bye-bye.